Tapos ay nagsabay ang saging, patay, sabi ko na arroz kaldo. Nagsabay. Bukas ko na harvestin. Yan no, biyak. Tayo ay babalik na sa natural ano nila. Pakain natin, ay patubig natin. Yung ginagawa ko, pangalaman. Ay, magandang buhay mga ka-farmer yan. Kailangan na naman matrim yan, oh. Dahil syempre ga-upgrade tayo ng solar. Ayun, tingnan nyo naman ang ating mga ang lalaki na. Grabe, bibilis po nilang lumaki. Ayan na, lumalabas na po. Ito yung pure Indo natin. 1, 2, 3, 4, 5. Ayun, ito ay cross. Ito ay pure Indonesian duck. Pero ang laki din ng cross, ano? Ayan, oh. So tingnan natin yan kung ano ilalabas. Pinili ko yung maliliit na yan, kasama nung mga kapatid niya. Tapos nag-sexing kami. Alam ko may dalawang lalaki dyan, tatlong babae. So mayan, magkakapatid. Sisingsingan po natin yan para matandaan natin o yung yung magkakapatid, para hindi iwas inbreeding. Kaya may mga singsing po ako dyan. Pagka may time ay lalagyan na po natin yan ng mga singsing para may pinaka din tayo, listahan kumbaga na ito ay hindi pwede, di ba? So yan, magkakapatid, let's say dalawang mga oranges na mga orange ang kulay ng singsing ay hindi po pwedeng iiba-ibahin natin ang mga kulay niyan. Yun ang mga markings natin na gagawin. Tapos meron akong bago palang kinuha na pwedeng ipangpares para makapagpalabas ng magandang kulay. So buti na lang napakabait ng ating asawa, dahil tinatawanan lang ako. Bebe, may pang Gcash ka? May bibi akong bibili. Oh, ayan, ubusin mo. Napakabait talaga. So ayun, at bad news mga ka-farmer, ayan. Yung, di ba dalawa po yung aking inaka, yung isa namatay na. Sayang, bigla pong humina eh. Parang di ko alam kung yung puro kagat ng langgam. Bagay nung una pa kumakain, pero parang alam mo yun. So ayun, isa na lang po ngayon na malakas naman. Hopefully ay mabuhay natin at kompleto naman na halos ang balahibo at malakas na. At konti na lang yun, siguro mga 1 week baka lumipad na. 1 week lilipad na. Ayan na. So tingnan natin. Malakas ang habagat. Naku, wala na po kaming isda. At kailangan ko ng malakas ang habagat. Ayan, pag galing po dito ang hangin, habagat yan. Can you imagine pagka sa dagat mas malakas, ano? So hindi ko alam kung paano tayo didiskarte ng ating panglumpia. Muna ako dito, doon na ako tatawid. Mag-harvest tayo ng saging pala. Ayan, dahil na rin yung saging, pakakainin ko muna. Teka, paano ba ang ko? Okay, kunin ko itak ko. Ayan, maganda ang panahon for solar. Kahapon inulan kami ganitong oras, 8 o'clock, bumuhos po yung malakas na ulan. Dahil malakas ang konsumo natin, hindi po tayo nakapag full charge, 83% lang. Ayun, no. Pero pina-adjust ko pa naman ng 10 o'clock yung ating tawag dito, battery. Kasi pag tinitingnan ko 5 o'clock kasi magsuswitch na uli yun sa grid. May mga 35% pa. Hanggang 20 po kami. Kaya sabi ko kay Gian, bro, pa-adjust ang instead of 11 gawin mo ng 10 para naman makamenos pa tayo. Sayang naman kako yung dinagagamit. 83%. Ganda ng, what a beautiful day. Para sa ating lechon house, tuloy-tuloy lang. Marami pong salamat kahapon mga pumunta. At siyempre nagkahanap buhay naman tayo kahapon. Mamaya papakita ko po yung aking Indonesian duck. Magpapakain ako. Tapos ayan na yung aking mahiwagang itak. Ayan. Tayo po ay mag-harvest ng saging.
dilaw na yung saging. Nasaan? Ayun, oh, dilaw na. Nauna yun dito sa loob. So ano yun natin yan, haharbisin natin. Pinag-iisipan ko pala na pagka ano lang for the future, iniisip ko na kung kakariri natin ang Muscovy, hahatiin na lang natin to. Huwag natin pagsamahin ang Muscovy at ang mga manok. So dito na yung Muscovy kasi may pond. So pwede natin linisin yan. May pond sila dyan. Yung asola baka dito na lang, oh. Aasinta lang tayo dyan, eh. Medyo mahaba. Yan, pwede na. Sakto lang yung araw na yan. Hindi naman masyadong may tubig naman. So tingnan natin. Gustong gusto niyan yung morning sun. Yun yung asola natin dito. Maliit lang, eh. Starter ano lang yan. Pero kung meron kang kaunting manok at bibe, pwede na po yung ganyan. Ayan, oh, tingnan nyo. Basta ang importante, masustansya po yung tubig nya. Ibig sabihin marami pong kayong nilalagay na organic matter, like Carabao manure lang. Almusal muna tayo. Wala pa ba? Wala pa yata, Bakit may mga plastic pa dito? Hindi pa tinira ito. Mga pang Shopee pa ata ito, Parang umulan. Parang umulan. Malamig ang hangin. Yan. Parang umulan po, Yan ay aking mga manok. Sumasalubong na. Salubong na sila. Kita na nila si Papa. Kakain na tayo. Lapit na po tayo makakita ng itlog. Kaya inayos ko na din yung aking... Oo, naririnig niya ba yan? Yan ang mga signs na malapit na pong may mga itlog. Ito lang yung mga tubig nila. Last na ata ng gamutan ngayon. Tayo ay babalik na sa natural ano nila. Pakain natin ay patubig natin. Yung ginagawa ko, yung pangkalapati natin. Yun na yung kanilang iinamin araw-araw. May kasamang turmeric, malunggay, oregano, bawang. Samahan po natin yan. Tayo ay mag-harvest muna ng saging dahil yun po ay dire-diretso na. Tapos pakainin ko na din yung aking mga aking mga sarap po itong aking anak. Sobrang taas naman ito. Uy. Oo, kasi hindi na. Kaninong bike ba to? Small. Ba't ang taas? Tinaas nila. Hindi. Kami ka. Ganggang. Yan. Pakita ko po sa inyo yung bago kong biling bibi. 4Ks. 4K po bili ko. Pero okay lang. Ayan. Ito pag nalinis natin, bala kong hatiin. Tapos papalagyan ko ng kanal diretso doon para yung tubig dito hindi ayan naiipon po dito yung tubig, which is yan ang iiwasan natin sa manok. Pagka tatanggalin natin yan na wala dapat kahit umulan, at least hindi sila makainom po sa tubig ulan na arawan na, di ba? So yun po yung ating iniiwasan. How are you? How are you? Mamatay ata ito Saging naman bihirang mamatay pagka ninipa. Naka-recover naman yan.
may namamatay pa rin. So bala kong hatiin dito, ayan oh. Kukulong natin. Ganyan. Dito, pag ganon. Para yung pond sa kanila. Bala ko puro itim. Wow, papasaya sa atin. Kaya lang ang ano natin is makapagbenta ng live. Yung buhay. Pang breeding, pang magbi-breed, di ba? Pero kung wala na, dun papasok yung meat. Di ba? So ang bilis lang po ng ano, mabilis lang po ang bibi ha, dumami. Basta bawal ang inbreeding. Ay, kambingan ni Dodong oh, dami oh. Yan ang maganda, kambing. Pero syempre kailangan nating aralin lahat. Hindi naman po porket patay. May pagkain ba? Hindi ko pa nadala yung pagkain nila. Pagka na mayroon tayong naayos ko na yun sa may loft, ang mangyayari niyan, ganito lang liguan nila. Pagkain ba? Sorry guys, asan ba yung aking bagong bili? Ito, whitehead din pala. Ayan oh, ganda ng kulay. Ayan po, ayan. Magandang i-mix ito. Kasi ang ganda ng kulay niya. Tingnan niyo oh. Kapag palabas tayo. Lalaki po yan, 4 months old. Hindi pa kompleto balahibo. Pure Indo yan ha, pure Indo. Ito nga cross to eh, cross. Yan, crossbreed po yan. Uy, konti lang pagkain, patay. Hindi, ano yan. Hirap pa naman dumaan dito sa gilid. Dadala ako, meron ako doon binili, mga iho at iha. Isipin mo, wala pang 4 months yun. Ang laki ano. Ay, ayan ka na naman. Ito, isa lang po ang mahilig lumabas. Siya lang ang mahilig lumabas. Akyat na yan. Saway ka. Oy, akyat. Akyat. Galing ano? Alam niya eh. Ay! Maputik talaga oh. Yan ang ano natin dito. Antayin lang natin mapuno yung kanilang liguan. Tapos dali natin yung feeds. Hirapan akong dumaan dito sa gilid ng loft. Ang maganda kasi pag barako, kung isa lang po ang pang-cross ninyo, barako po ang gamitin ninyo. Kasi sa barako, marami po kayong pwedeng ipares dyan. Kung let's say mag-experiment kayo, pwede po kayong magkulong sa isang kulungan ng isang barako, and then iba-ibang kulay ng hen na pwede nyong ipares. Tapos, kung let's say mag-upgrade kayo sa inyong mga bibi na local, gusto nyong malahian ng Indo, bumili kayo ng barakong Indo. Sa mga legit ano na po sa mga legit breeders, kasi para makasigurado naman kayo na pure Indonesian duck po ang makukuha ninyo. Tapos ang kinaganda sa Indonesian duck, mabilis po ang lakit. Makikita nyo naman po yung paglaki po nung inyong mga ducklings, na talagang bubulusok siya. Hindi po siya kagaya ng ordinary local natin, yung mga local natin na ducklings na mabagal lumaki. Ang paglaki po ng Indonesian duck halos maihahalin tulad natin sa Peking duck. Yung tipong 3-4 days yung hindi nakita, makikita nyo, wow, malaki na. Yung mga ganon, fast grower po ang Indonesian ducks. At the same time, marami din pong mga magagandang kulay na pwede nyong bilhin. Ngayon, yung pattern po is
nasa breeder na yun kung paano niya lalaruin yung makapagpalabas po ng magandang kulay. Ito ang ganda din, oh. Metallic nga ito. Ayun po yung bago natin, halos same lim. Ay, iba-ibang kulay nun. Parang laced siya na ano, no. 4K, mura na po yan. Ganda din, ha. Wow, beautiful. Ito maganda din. Pero siya kasi yun parang may ripple ang dating sa ano, may alon-alon na dun sa may ano niya, sa may leeg. Ayan po yung ating mga ducks. Ito tingnan nyo, ang laki, oh. Napaka-importante po na may tubig sila. Kumbaga parang ano sa kanila yan, luxury. Pero pwede ding walang tubig. Pero syempre parang ano na nila yan, pag may tubig luxury po yan para sa mga baby na talagang binibigay mo sa kanila yung stress free na papaya. Oy, binubutas na. Marami na ang kalaban natin, ah. May mga nang bubutas na. Pitasin ko na kaya, ayan. Bukas mapitas na. Binubutas na yung may mga dilaw. At ibigay na lang natin doon kina ano. Uwi na rin naman po sila by Tuesday. Tapos ay nagsabay ang saging, patay, sabi ko na. Arroz kaldo. Nagsabay. Bukas ko na harvestin yan. Nagsabay po. Nagsabay. Pakita ko po sa inyo itong isa na talagang marami na ang dilaw. Kailangan, sabi ko, pipitasin ko na nga. Ayan na, oh, lumundo na, oh, nagbiyak-biyak na. Ayan, oh, di ba? Yan ay harvest na yan. Na nating patagalin. Yan ang ano, ito yung the best in the west na saging na maano po ninyo dahil talagang ika nga talagang perfect nagbiyak. Yan, no, nagbiyak. Ito, alam niyo maganda. Tama. Ating ano. Sayang to eh. Yung gitna ng saging, magandang ipakain po sa mga manok at bibi. Yung gitna. Ito. Yan. Pwede nating hatiin to sa dalawa. Pwede nating hatiin sa dalawa. At ayun. Tawag dito. Bigay natin sa bibi yung ano, yung kalahati. Tapos yung kalahati sa manok. Ingat ha, pagka mag-aano kayo, dapat ingat kayo magbiyak ng ano dahil you know, yan o, pag ano, hirap pa. Asintado ka kasi yung gitna ang kakainin nila. Yan, you see, yan o, pangit lang talaga sa ganitong panahon ay ang hirap ng pag naglalakad ka. Ako, talaga naman. Naglalakad ka. Putik.
pa natin ilalagay. Tapos yung feeds. Sabay pa yung saging. Oh. Nagsabay. Oras ay 9. Meron na tayong bisita from Cainta, from Canada. Cainta here, Canada there. Ay, mga ano natin, di ko na masyado napapakita ito. Ayan na po yung mga next papaya natin, oh. Lalaki na. Marami lang pong nabuhay. Oh, sayang ano. Pero okay lang. Pwede pa tayong sumingit dito, oh. Mga diyan sa may mga ano na gitna diyan. Tingnan natin kung pwede pa tayong sumingit ng papaya dito. Try kong bumili kung may mabibili. Pakalaki pong tulong ang papaya. Tama eh. Bayat na. Ay, ang bigat na ng paa ko. Oh, ano. Ay. Nakalimutan ko pang anuhin yung isa. Lagyan natin yung isa dito sa manok. Ayan. Ang gusto nila to eh. Ayan. Ay! Talaga naman. Umaliktad pa. Kalimutan ko itak ko. Inilapag ko doon. At ako'y papunta na po kasi dito sa lechon house. Pinawisan ako ah. Ay pinawisan. Oh, kumain na. Pagka malaki na po ito, makakatipid na tayo sa pagkain kasi pwede na tayong mag laying mash o kaya starter mash na panghalo o kaya darak mais. Pwede din naman. And then azola. So yun po ang ating ipapakain din. Actually ang bibi hindi maselan. Lalong lalo na yung mga pang ano lang naman natin dito. Eh pwede natin kanin-kanin, 'di ba? So ayun. Tapos sa asola, mahilig po sila sa greens. Yan ang ano ng bibi. Ano pa ba? Pero yung mga breeder natin na pangmalakasan, duck pellet plus asola din. Yun din po yun. May asola pa rin. Hindi mawawala. Sama sa diet nila. Yan yun, yung mga yan. Actually pagka yung mga manok, pagka nakagala na, makokontrol na po nila yung ano, yung magkokontrol na. Ito lang. Parang may pumusok sa akin ah. Makokontrol na nila yung mga damo na yan. Tingnan nyo yung papaya dito, hindi gaanong gumanda yun doon, mabilis gumanda. Medyo natitigang kasi to eh. Pero pag gumanda na yung mga saging natin, solid yan. Kulang pa yan. Dito pa oh. Kapalagay pa tayo. Ay. Yan ang naging basurahan to ah. Hindi ka makakapagsunog dito ng ano, langanin na basa. Uy, yan, okay na tayo. So ayan, excited na ako sa ating kalalabasan ng ating mga manok. Hopefully ay ano natin, masolusyonan po natin yung
pagka ganitong tag-ulan ay marami nagkakasakit. Sana umepekto sa kanila yung ating ginawang although for sure naman malaking bagay po yon, kasi yung luyang dilaw napakagaling po sa gut, yung oregano, bawang, 'di ba? Magaling po sa lungs ng mga hayop, manok. At yung malunggay, vitamins din naman po marami. So may luya pa, 'di ba? So, for sure malaking tulong. At sana kayanin niya yung mga, 'di ba? Pati parasites dala nun. Kaya yun naman po ang maganda doon sa ating ginagawa na yun. So yan, marami pong salamat at magandang buhay. Nawisan ako, grabe.